Issue ng missing sa Bungeros. Di ba siya yung tinuturo ng isang witness na dati niyang farm manager na si Jolie Dondon Patidongan. Witness. January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, of 300 million extortion over missing sa Bungeros. Binaliktaran ngayon mga kababayan, 4 na kaso kasama doon yung cyber libel. Sabi ni Attorney Lorna Capunan, ayon kay Atong Ang, siya at ang kanyang pamilya will reportedly be implicated in the disappearance of sa Bungeros kung hindi siya magbabayad ng hinihinging 300 million pesos. Ang mga kinasuhan ni Atong Ang due to what he described as trial by public. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. This time, nagpapapress con si Atong Ang sa issue ng missing sa Bungeros. Di ba siya yung tinuturo ng isang witness na dati niyang farm manager na si Jolie Dondon Patidongan. Buniltan ngayon kinaso ni Atong Ang, kaya may press con na ginagawa kasama yung kanyang mga abogado. Ang abogado ni Atong Ang, yung isa personal nating kilala, si Attorney Caroline Cruz, taga rito sa amin, at saka mga kababayan, si Lorna Capunan. So, pakinggan natin ang kanyang press con, mga kababayan. sino ang Dondon na yan? Ang Dondon na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami nag-due diligence. Nakita namin ang Dondon ito ay kriminal. Si Attorney Capunan nagsasalita. Criminal cases. He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. May nag-complain ng sexual harassment. Isang kriminal daw ito, si Patidongan, So, due diligence namin, yung witness. Noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So, tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na dinirepresent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan, because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito po kami para ilabas ang katotohanan, because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kaso ito. Isipin natin yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. Tatlo yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang nagko-construct ng mga building. Siya ang nag-maintain ng property. At doon niya naisip na gumawa ng illegal na activities. Kaya yumaman yan. Meron pala siyang, nalaman namin rin sa aming investigation, na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan,
doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron rin siyang, siguro, ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong Don na to, ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Don na yan. At takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, gano'n ang mangyayari. We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court in darating na doon. Final question from GMA News. Binaligtadan po yung state witness. Person who is the least guilty. Sa RTC Manila na lima ang akusado. Six ang akusado including him. Siya ang pinaka-guilty doon because siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation sa crimes na charge sa RTC Manila. So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Extortion. Dahil nga sa extortion, tinatawagan nila isa-isa. Ang hindi magbibigay... Gusto daw mag-extort sa kanya. Originally, mga sinasabi niya parang 15, 16, 17. Ngayon, 4 na lang kami. Hindi ko alam kung ano yan. Lima ang pinayal na complaints today. Ang unang-una yung robbery, attempted robbery with intimidation and force. No? Ang pangalawa, meron tayong grave threats, meron tayong grave coercion, kasama dyan yung mga extortion, meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media, destroying the character or reputation of innocent people. No? At panglima, meron tayong tinatawag na incriminating innocent person. So, 5 ang pinayal na kaso today sa prosecutor's office. Hey sir, sorry po. Sir, would you know po kung yung mga kasama niyo po sa grupo will also file case against the person? Well, magpapafile, I think lahat ng nomination yung pangalan. Para nila Engineer Salazar, sila Mr. Eric De La Rosa, si Gretchen, magpapile sila ng kaso siyempre. Pati si Gretchen magpa-file ng kaso daw. Laban dito sa whistleblower. Wala. Basta yung side namin, wala kaming nalalaman. Hindi ko alam si Julie. Depende si Don kung ano maging resulta ng investigasyon. Wala akong masasabi dyan. Basta ko sa akin, tingin ko talaga makikita ang utak niya. I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo sinasabi niya pati kagabi. Bigyan siya ng pera kasi tatakbo na raw. Pakakala niya, yung ginawa niya, pwede niya takbuhan ng bigla. Hindi ganun eh. Kasi sanay naman yata sa kumuha ng pera tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niya eh. Tama po, yung sinabi, after niya labas na state of the ganso, tingnan ko niya ng pera. Since February pa. February pa siya humihingi. Nalaman ko na mayroon siyang affidavit na ganyan. Parang May yan. Tapos nalaman ko kasi umiikot yung affidavit niya. Nag-click eh. So just to clarify, sir, wala kayong inutos sa kanyang gumawa ng Of course, hindi. at siya lang yung maaaring gumawa ng mga tanggalan. Well, hindi ko masabi. Tignan mo, sinabi niya sa akin, gusto niya umalis na. Sinabi niya sa akin, mas ikaw ulit.
maayos na lang daw niya, makakompleto niya lahat. Pupunta, sinasabi niya Portugal, sinasabi niya US. Hindi ba niya naisip ang dami niyang ginawa rito? Pwede ba pumirma na lang siya ng magre-recant lang siya? Siyempre, kakasuhan din siya ng mga perjury kung ano-ano. Hindi niya naiisip yun eh. Well, hindi ko alam. Ang government na ang bahala dyan. Kung ano man sa investigasyon nila. Pwede. Mas okay yun. False pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin, based on personal knowledge, na siya ang nag-i-distort. Kasi ang pera-pera lang to at sinabi niya na gusto na niyang umalis ng country. No? Ang pag inosente ka na tao, ay gusto mong harapin ang kaso. Ang pangalan mo. Yung mga feeling guilty lang, sila ang gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear. So, tignan natin ang mangyayari sa investigation. Pero dito sa kaso, we are very that there is strong evidence for the 5 cases that we have filed on behalf of Atamas. Philippines, natingin ko lang, ano wala sabi niya naman about these allegations or something? Although tinanggi na yung Johnson yung allegations kaya, hindi yung allegations, ano ba masasabi? Wala naman sa kinalaman sa kaso, babayaan na lang natin. Sir, just to clarify, yung dumapit po ba sa inyo isa sa kapamilya ng panganak sinasabi na matay yung kanilang panakala? Parang niya sa taklong sa inyo. Wala. Sir, ano po ang gagawin mo sa kanyang ulit po yung mga paanan? Well, yung nga lang, kaya naman nandito na ako para matulungan na rin. Kailangan niya ata akong bumalik doon, pipirmahan kami uli. So, ayun, nasabi na namin lahat. Marami sa, lalo na sa Channel 7, kapareho kahapon, nakikiusap lang ako sa media. Gawin yung fair lang, katulad na hindi naman niya narinig ang side namin. Kahapon lang, isipin nyo, biglang inilabas niya na sinusuhulan ko si Don Tama niya, binabalanse bago siya maglabas. Di ba? Yun parang one-sided eh. Dapat may mga ganong media, di ba? O ako tatanungin sa media. Si Emil Sumangil, minimin niya. May nag-accuse. Dapat yung ina-accuse, tatanungin muna bago maglabas. Both sides ilabas. Katulad niya. Late ako nagsalita ngayon. I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 siguro ngayon. Talagang episode mo. Simula, hindi ko alam kung pinupundo. Hindi ko alam kung gumawa pa sila ng pelikula. Ako na bida, ayoko mag-artista eh. Simula bata ako. May pelikula kasi po sa Bumiros, parang hindi natuloy. Kaya ang kasalanan ni Josh. Bakit pala sa matanong? Bakit pala sa matanong yung silang pa yung kaso? Bakit hindi sa DOJ? Bakit po sa matanong yung pa yung kaso? This is his place of residence. Dito ako nakatira dito ako lumaki sa Mandaluyong talaga. Lumaki ng squatter talaga kami. Ako lumaki. Kilala ako dito. Talagang dito ako lumaki sa Mandaluyong. Dito wala akong record na. Maski magtanong kay Rito, dito ako simula 3 years old, 4 years old yata yun. Wala akong kaso dito maski na ano. Last question po, may pipirmahan pa sa prosecutor. Sir, laban na bakit po kayo, sir, ang dapat po kayo wala ng tao bayan sa Well, hindi ako pareho na hindi binabalanse lahat. Ang gusto ko lang balansehin niyo muna bago kayo maglaba. Ako, pakihin niyo lang side ko. Ngayon, i-analyze niyo ngayon doon sa side na sinasabi doon. Number 1, tignan niyo pagkatao niya, pagkatao namin lahat. Wala naman kami yung history na pumapatay ng tao. Di ba? Paano mangyayari yan? So, balansehin lang natin. Kasi labas tayo ng labas na para mapanood lang. Ilalabas natin araw-araw, nilalabas natin si Don, series pa. Di ba? Paano na kami? Kung sasalita kami, hindi naman ilalabas ang totoo. Ngayon, nandito kayo lahat. Kayo na mag-analyze. Sinungaling ba mukha ako? Hindi. Sabi ko lahat ang totoo. Nakikinig po na word si Don, patulungan. Ano po gusto nyo direktamente sa Well,
Yun lang, sabi ko na doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Gusto daw siyang kidnapin. Yun lang, ganun lang kasimple. Ng whistleblower, dating farm manager niya, sabi niya Atong. Tsaka ang grumawa na kami masyado. Yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat. So ito yung balita mga kababayan ngayon. Atong Ang accuses ex-staff of 300 million extortion over missing sa Bungeros. Binaliktaran ngayon mga kababayan. 4 na kaso, kasama doon yung cyber libel, sabi ni Attorney Lorna Capunan. Ayon kay Atong Ang, siya at ang kanyang pamilya will reportedly be implicated in the disappearance of Sabungeros kung hindi siya magbabayad ng hinihinging 300 million pesos. Ang mga kinasuhan ni Atong Ang na final sa Mandaluyong Prosecutor's Office ay si Julie A. Patidungan, also known as Dondon, and Alan Bantiles alias Brown. Itong si Patidungan pala ay siyang dating farm manager ni Atong Ang doon sa Pitmasters Group na involved sa negosyong isabong. Kaya lang noong 2022, itong Patidungan and 5 others were implicated in the disappearance of Sabungeros at the Manila Arena, leading to a Senate investigation and filing of criminal complaint against Patidungan and the others. So ayon mga kababayan kay Atong Ang, he initially provided legal and financial assistance but it was stopped in 2023 following the posting of bail of 6 accused, and then he learned of a supposed plot to kidnap, extort money from his family, and eventually murder him. So, binaliktadan mga kababayan ni Atong Ang, itong kanyang farm manager, ang intensyon niya, mang-extort, mangutong, madaling sabi, mangutong sa kanya at sa kanyang pamilya. Tinulungan na sana niya noong makaso. Yan ang kwento ni Atong Ang, yan ang side niya. Nilalabas natin ito mga kababayan for fair play, para balanse yung ating presentation ng kwento. Ngayon, sabi dito, the information about the alleged plan came from Rogelio Barican na kanyang security personnel, whom Patidungan and Bantiles reportedly tapped to carry out the plan. Ibig sabihin, yung nagagawa ng plano, tinap ni Patidungan, bumalik din, nagsumbo ngayon kay Atong Ang. Then in June 2025, last month lang, Ang said he received information na itong si Patidungan executed a sworn statement with the Philippine National Police Criminal and Investigation Detection Group and eventually appeared before GMA Network in an interview using the alias Totoy that same month. Ayon, mga kababayan, yung una nating sinira sa inyong balita. At yung kanina, yun ang follow-up, yung interview na ni Emil Sumangil ng GMA, na ang sabi doon, ni Patidungan, gusto daw siyang papirmahin ng recantation. Hindi siya ngayon na pumayag. Ang denied all accusations stating they are entirely false and without basis. Sabi po niya, the accusations niya have caused irreparable harm due to what he described as trial by publicity without due process. Ang is represented by Attorney Lorna Capunan. Ayan na po, ginawa ang yung press con ngayon para after the filing ng 4 na complaints. Nagpa-press con po. Ito siya mga kababayan yung press con kanina. Anong question? Ito na si Atong Ang. Mga kasama, kaya po kami nandito, kaya ako nandito, nag-file kami ng kaso against sa isang tao na ina-accuse kami at ang mga kasama ko ng kung ano-ano, puro side lang niya naririnig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako, gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tignan nyo na lang, isang tao na nagsasalita against sa aming mga decent tao. Lahat ng ina-accuse niya rito, mga matitinong tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse niya, pag-aralan niyo rin muna lahat ng binibintang niya. Lahat naman, iniimbestigahan may naman ng ating kapulisan sa ng DOJ. Kaya lang, ang side namin, hindi nila naririnig. So,
Kaya kami nandito na nga ngayon, at least, yun lang, tignan natin, sila na makakapagpaliwanag. Siguro, magkakaroon naman ng kaso, magkakaroon ng ano nga sa husgado. Ang husgado na siguro ang makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, inaano ka, masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi kung ano naman sinasabi sa amin. Tignan nyo lahat ang sinasabi niya, may politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Yung politiko, senador, congressman, vice mayor. So, tungkol sa sinabi niya kahapon artista si Gretchen. Nag-o-offer ako sa kanya ng 300 million. Sinusuhulan ko siya. Gusto ko marinig yung si Atty. Carol Cruz. Siya ang gumawa ng ano na yun. Siya magpaliwanag kung paano nangyari yan. Yung sinasabi nila na yung letter na yan, na decantation niya, tatawag niya po ano. So, yun lang. Please lang, pakiusap ko lang. Lahat ng taong sinasabi niya, ini-involve sa amin dito. Tingnan niyo pagkatao namin. Parang sinasabi niya sila, Engineer Celso Salazar. Engineer yan, hindi naman kriminal yan. Paano naman sasabihin na gano'n? Ako, i-involve nila ako, gaming lang ako. Saka sinasabi nga, lover boy daw ako. Hanggang doon lang ako, wala na yun. So anyway, andito si Atty. Carol Cruz. Importante, marinig nyo kung ano yung sinasabi niya kasi nungaling nga kahapon. May 4 na points lang akong gusto i-share. Kasi nasabi nga na yung 300 million na babayaran daw siya to kung ano man yung binigay niya, no? Yung na mga statements. Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantilles na tinatawag namin na Brown. In fact, parang coincidentally, kaya ako napunta sa dito picture, nagkita kami sa EDSA Shangri-La in June 12. Mga bandang hapon, mga 3 o'clock. Nakita ko siya on the other side. Siyempre kinamusta because kilala ko naman itong silang lahat. Pati si Jolie Patidungan, eto si Brown, na binabanggit ko. Tsaka sa lahat sila because I'm also handling the Pitmaster Foundation. Ako executive director, nakukonsulta ko sila, no? So, yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. At in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Talagang pinagmumura, galit na. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano man yung statements niya sa ano, magtago na, kasama ang pamilya. So number 2, dahil sa, nagpaalam ako sa kanya kung pwede pay, sabi niya man, sabihin daw, para makonvince ko siya na mag 300, kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap, subject to their mutual terms. Number 2, dahil dyan, I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21, nagkita kami sa Soler. Tapos after that, we have a short conversation, of course, kasi kilala ko naman sila. Hi, hello, etc. Kung kumusta to. And then, bumalik siyang tumawag na I also consulted, of course, si Mr. Kasi he's my chairman sa Pitmaster Foundation. Ang dami namang natulungan nito, no? Then, hanggang dito po, Salbay. Sabi niya, bahala ka. Ikaw naman yung abogado. Alam mo naman ang gagawin mo. May natulungan yan. Which I handed to Mr. Brown on June 21. And then there was an amendment of the affidavit. Ambulance. I-request din nila na ayusin. Then I also handed the same day at about 9 o'clock. Nakita kami sa Petron Katipunan. So yung sa Mila Vista. Yun. Then number 3, during my course of conversation, that's number 3, nagtanong ako, after this 300 million, etc., after signing, ano ang gagawin? Sabi, may plano silang umalis kasama ang pamilya. Iba, mahirap kasi kapapanganak lang ng asawa ni Dondon yung Julie Patidungan. Sabi naman, bumubuka na daw nga yung mata, kaya pwede nang kunan ng passport. Besides, meron naman silang visa sa US, and Schengen visa, which he assisted the family. And number 4, I said, why I came to the picture,
Kasi nga, coincidentally, nag-keep sa Shangri-La. And matters were relayed to me, discussed to me, and all other things. I designed all the plans, and I asked permission, and they told me to share with him and relay the same. Yun na. Ano talaga nito, ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Kapareho kagabi lang to, may tumawag sa isang kasama namin na sa group namin. Mayroon kami sa group A, group B. Tapos gano'n eh. Tinawagan daw siya kagabi. Madaling sabi, extortion. In-extort sila, sabi sa akin, mga 11, 10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n, tulungan daw si Don kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. So, lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan. Sinasama na si humihingi nung time na umihingi ng pang-kampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Don. Tapos humihingi ng pang-papanganak. Ang dami sinasabi. Nung bilak siya, kasama na naman sa kawalang yan na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-ano kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. What is your message sa mga families ng missing Saboneros na apparently sa sinabi? Galit na sa inyo kasi kayo yung tinutulong master. Anong message yun sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-i-invest niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapatid ko nga, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag kung ano, hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Si Brown Group B, si Brown. Sila talagang pareho sila na Bisaya, Rosan. Hindi malala future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila. Pero sir, bakit offer po sila ng ganong pressure sa inyo or kapatid ng magpapaganda? Bakit po sa katotohanan po na isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. anong pangalan ni Brown? Alan Bantiles. Sir, sa madaling salita, hindi sa kanilang mga hinihingi pera. Hindi nga ako, tumulong ako kay Don nung eleksyon. Dahil humingi na to, pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano eh. Ngayon, nire-record niya, nire-record doon nila ako. Usapan namin, pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, nambablock mo yan. So, kailangan sabayan mo na kung ano yung sinasabi niya. Bakit po, sir, hindi niyo ninyo ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Bakit hindi niyo ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kasarili ko, isusolve ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, pumigisa na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang... Tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12. May mga resibo ko dyan, diniposit namin sa account nila. Ano klase extortion yan? Mayor. Ng Gorobo. Ng Surigao at May idea kayo kung ano sa liburan? Wala, hindi ko masabi kung sino nasa, pero hindi ko masabi kung anong pinagagawa niya. Pero sa may ang council na dahil po sa politika kaya kayo kilala.
Wala naman ako sa politika, hindi ako nakikita sa politika. Hindi ko alam kung siguro sa pag-iimbestiga din na lang ng mga pulis siguro, makikita nila ko ang purot dulo niya kung ano yan. Ansikin nyo na lang, yung background nito, doon na lang. Pero Kung anong may klase. kalaban po ba kayo mas malaki na dyan sa darangan ng negosyo mo? Sa bakalasan ng No comment ako niya sa kanya sa negosyo kasi negosyo. Lagi ko siya nakakausap maski nung huli. Last night. Hindi, I think last week, ito sinabi niya sa akin. Brown, pagtawag ni Brown, sinabi niya, boss, gusto ko yung makausap ni Dondon kasi aalis na raw. Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi inaayos na lang yung visa, no? Yung visa yata nung anak niya, yung bata. Tapos, ang sabi niya sa akin, sabi niya, boss, magandang hapon po. Sabi nun, namumupo naman siya. Sabi niya, gusto ko sana iligtas kayo pero yung mga kasama nyo dapat sabi ko, ano kasalanan namin? Bakit mo kami sasama? So medyo yun, hindi maganda yung naging usapan. Yan. Nung nagtatago sila, okay, nakarating na sa akin yan, itong huli na lang Pagka nakakainom kasi yan, ang dami masyadong kwento, ang dami mga pinaplano. Kaya si Dondon, paglasing yan, kung ano mga pinagsasabi niyan Tapos, nasa isang meeting, nasa safe house nila na tinataguan nila sa bandang Parañaque daw. Ilan sila dyan, hindi ko alam kung sino-sino kasama lahat, kasi sila nakakaalam yan. Pinilano nila na, kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang papel ko kasi nasa paligid ko, mga tao niya Noong time na yun, nagtitiwala ako sa kanya. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Dito huli ko lang nalaman Wala namang problema kasi talaga naman kasama namin siya sa Group A. Yung Group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Walang kinalaman sa mga operation yan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ng kumisa-misa niya para sa marketing lang yan, para mga tumaya. Kaparo sila Celso Salazar. Ang negosyo niyan, poste. Ano walang masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan yan na sinasabi? Naging trust kasi ako sobrang kumitiwala sa mga tao. Ang trabaho ni Julie sa amin, siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayong mga buildings o siya rin nag-aasikaso. Farm manager po ito. Malilita, mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na meron pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung issue, no? Kasi dapat malaman natin ang whistleblower na to. Sino ang nag-proclaim na gusto niya mag-testify? Sino ang Dondon na yan? Ang Dondon na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami kaso pag hindi kami ng due diligence. Nakita namin na ang Dondon na to ay criminal. He had criminal cases. He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. May nag-complain ng sexual harassment. Tapos, ito yung min mga kababayan, si Patidungan. Ito yung interview na GMA, si Emil Sumangil. May mga taong membro ng PNP na inuutusan para kumuha doon sa venue.
sa mga taong nagtaka bakit ngayon lang ako lumutang. Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano naging papel mo dito sa meeting sa Bungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuan? So, ibig sabihin, yung mga previous PNP, wala siya masyadong tiwala. Yan ang ibig sabihin niya. Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ikaw ba rin kakasumas ni Atong Ang? Ano mo sabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Ay, siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat. Hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recantation ba yun? Recantation. Binigay mo sa akin kapalit ng pera. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ito yung minimin doon sa presscon na 300 million. Ang gumawa ng recantation, yung kilala nating abogado, si Attorney Caroline Cruz, na katabi ni Atong Ang doon sa presscon with Attorney Kapunan. So, ang kwento nito ni Patidongan, hindi siya nag-extort, kundi binabayaran siya para manahimik. 300 million para bawiin yung kanyang ang kanyang mga statement sa unang mga interviews na kung saan tinuturo niya si Atong Ang, si Gretchen Barreto, direkta ng isinabit niya si Atong Ang bilang mastermind para hindi na mabulgar ang tungkol sa missing sa Bungeros. Kung sino talaga yung mastermind. Yon ang side, mga kababayan, nung kinasuhan ngayon, pinilta ni Atong Ang dahil sa pagsabit sa kanya. 3 days ago daw, pinapapirma siya ng recantation. Kasi di ba, una, ang lumabas na mga kwento, blind item pa, alias totoy lang siya. Yung kwento ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Pero ngayon, nagpakilala na siya ng full name niya, ng kanyang identity, kasi nasecure na siya, mga kababayan, ni General Torre. Ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa Bungero? Sino yung babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. So yung ating Pangulo, ipinag-utos na po ang investigasyon. Sabi diyan, PBBM determinado sa hustisya, mas malalim na investigasyon sa mga nawawalang sa Bungero na inatasan. Ayon yan, mga kababayan, sa payag ni Attorney Claire Castro, layunin ng Pangulo na matukoy ang tunay na nasa likod ng pagkakawala ng mga biktima at mapanagot ang sinumang responsable. Ito'y sa kabila ng ulat na isang makapangyariang individual ang itinuturong utak sa likod ng mga pagkawala. Iginit ni Castro na mananatili ang tiwala ng Malacanang sa integridad ng ating hudikatura. So abangan na lang natin, mga kababayan, sino ba yung nagsasabi ng totoo? Si Atong Ang o yung accuser niya na kanyang dating farm manager? Ang importante dito, mga kababayan, mabigyan kasi ng hustisya yung more than 100 missing sa Bungeros po. Yung pamilya, yon ang napaka-importante dito. Ngayon, hindi pa natin alam
Sino ba talaga ang nasa likod ng missing Sabongeros? Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.